So, nilagay na namin yung bagoong guys. Ayan. Bagoong Batangas bagoong. Ayan. Kasi malalata yung kamatis. Ayan. Kasi kaya namin inihalo yung bagoong na ganyan. Kasi para magisa. Magisa mo yung bagoong. Ginisang bagoong. Ang ibang version ng Ilocano guys, yung sinasabi ko sa inyo, maglalagay sila ng water, and then ihuhulog nila kagad yung kanilang bagoong, and then lalagay nila yung bawang, yung sibuyas, yung mga ganun. Para siyang nilaga version, hindi nila ginisa. So, ang tawag nila doon is binengdon. Ito yun niya. Pangga, baka ikaw yun ha. Parang dinengdeng ang tawag nila sa Ilocano, pero pag Tagalog version, ganyan yun. And then, pag medyo nabisa-bisa mo na, ganyan na natin dito. Wala naman tayo sa laan. I'm gonna make sure na mahugasan ulit maigi. Dapat inuna natin yung ano day eh. Hindi mo dapat inihalo dito yung ano, kalabasa. Oo, kasi dapat mas matigas yung kalabasa eh. Mali. Dapat inihiwalay mo yung kalabasa. Yun dapat. Mauna siya. Kasi siya ang pinakamatigas. Okay na. Ganyan, ilagay mo. Ganon, the next time na magluluto ka, lahi mo, ihiwalay mo ang pinakamatigas kasi yung inahin mo ano. Ilagay dyan. Kasi matigas ang kalabasa eh. Si Reggie, ganon din magluto. Kaya minsan, ang tigas ng kalabasa. Kasi pinakamatigas ang kalabasa sa part ng mga gulay na niluluto mo. Kalabasa ang pinakamatigas. Ang talong ang pinakamalambot dyan. Okay. So, we're gonna put. Huwag halo-halo dahil. Huwag sige halo. Kaya nalalata yung ano mo eh. Hindi, ang halo is not all the time tatakpan. Teka, mamaya ingay. Inihiwalay ko. Pag magluluto ka ng gulay, isipin mo ang pinakaunang matigas. Pag naghahalo tayo, yan, tatakpan mo na, no? Tatakpan mo na. Kabayin mo. Yan. Oh. Kasi ang ampalaya dahil mapait. At pag halo ka ng halo na ganun, papait yung niluluto mo. Hindi. Ano ba ito? Ang niluluto lang na, sige, hinahalo pa ulit yung sopas. Yung, ano ba yan? Lugaw. Ganyan. Pero pagka ganito, hindi. Ayan. Tatatakpan mo. Makakapagin natin. Pakat natin. Ayan lang. Ayan. Kasi para maluluto siya. Ayan. Ang nahuli, ayan, ang nahuli. Yung okra, yung ampalaya, at saka yung sitaw. Kasi ang matigas is yung kalabasa. Diba? O, na-absorb na niya. Ganyan. Alam ko na kung saan mo nakuha yung kay Reggie. Si Reggie. Reggie, hinalo na lahat. Hinalo na niya lahat. Hindi, kaya hilaw. Sige, takpan. Ganyan, takpan lang dahil. Kasi, na-absorb niya. Tingnan naman, nakita mo yung kalabasa? Parang medyo maluto. Ganun yun. Tapos ilalas mo yun. Ganun, tatandaan mo. Pag magluluto ka ng pinakbet, unahin mo munang ilagay yung pinakamatigas. Siyempre sa gulay, alam natin, ano yung pinakagahit dito? Kalabasa. Itong mga ito, pwedeng sabay-sabay. At saka ang ampalaya, kung maaari pwedeng last. Kasi, papait. Di ba ang kalabasa, ang ano din ang papaya? Papaya?
Ang palaya, pag sige kaghalo, Oo, pumakalit. papait Oo. din. Minsan mayroong ang palayang di mapait. Yan, tinan mo, tinan mo. Yan, see? Ah. Ah, tinan mo, ang tigas pa nga ng kalabasa eh. Oh. Kaya si Reggie pag nagluto, ganun, hindi pangkal. Ah. Matigas pa ang kalabasas niya. Dapat hindi yung ano. Nadagdagan ko ito ng a bit of water. Kasi para palambutin mo yung ano. Ayan. Ano lang, nakakatawa niya, makakalawa ng taklog. Makakalawa ng taklog natin. Nakipit. Isang kulo, pwede mo na ihulog yan. Ganun. Kasi kaya ko siya dinagdagan ng tubig, guys. Kulay tubig. Para lumambot ang kalabasa. Ang paghalo, ganyan lang. Ayan, pag natin yung alam mo bakit yung boyfriend ko kaya chef nakakita ko. Pag nagluluto siya. Si Reggie lang naman nakita ko. Madali siya, madali. Oo nga, pero hindi siya dapat magmamadali, guys. Hindi dapat magmamadali. Kasi wala namang mahabol sa'yo. Hindi, maano din, minsan masarap na magluto si Reggie. Minsan nakakatawa ng halo ng halo ng halo. Hindi ganun. Ito. So yon, nilagyan ko ng konting water. Hindi ko ho pinapagalitan si Inday. Sinuturuan ko lang sila kung paano pagluto. Although hindi ako kusinera. Hindi naman akong talaga. Pero marunong ako. Sige dahil, tanggalin mo yan. O ngayon, pwede na natin, teka, sure ka na nahugasan mo yun, ha? Eh, ako inuulit ko. Ayan, ito. Ayan. Ayan. Minsan nga, turuan ko din si Reggie. Minsan kasi pag tinuruan mo, nakasimangot eh. Gusto niya sa kanyang goto. Sabihin ko kay Timatet, ikaw nga magturo, te. Hindi siya makasimangot sa harap mo. Oo. Ganyan. Oh, ganyan lang muna. Huwag mo muna haluin, guys. Takpan mo. Teka. Then, pwede na natin lagyan ng magic syrup. Konti lang. Kasi si mama ayaw niya ng magic syrup. Takpan mo lang. Ayan. Pag medyo nagkulog na siya konti, pag hinalo, ganun lang. Hinay. Tapos, titikman na natin. Pagka matabang, dagdagan natin ng konting bagoong. Pag sakto na, okay na yun. That is the version of Ilocano pinakbet. O, kung ano na konti. So, pag ginagawa ko yan, tinuturuan ko. Ganyan na paglalagay. Para lang, may mga ipapapanood ko sa inyo minsan yung luto nung boyfriend ko na chef. Nakita niyo siya kung paano siya umano. Nag-aaral yun 4 na taon. Kaya lang, hindi inuukay na gano'n si Reggie. Kaya naka-record pala yun. Okay lang, totoo naman sinasabi ko. Nabili kami ng takip kasi yung takip po namin nakakapagod. Sabihin takip, at hindi pinapakita yung takip. Ayan. Ganyan lang, pabayaan lang natin pulo ng pulo. Ganun na kili. Mamaya na halo. Yan na. Yan na yung pinakbet. Pinakbet ng Tagalog. Okay na. Luto na yung pinakbet. That is the pinakbet of the Tagalog. Tinuruan ko si Inday kasi iba ang version nila ng pinakbet nila. Yung dinengdeng, halo. Lugaw, sabi mo. Pinakbet halo. O, di ba kile? Sa susunod na magpakbit si Reggie, bantayan mo Kili ha. Sabi mo hindi ganyan pakbit. Ganon lang halo. Para hindi madurog. Durog. Ngayon na day.
No, we're just joking. Tinuturuan ko lang sila guys kasi iba kasi ang mga version ng pagluluto. Sa kanila kasi ang version ng pagluluto nila is kasi they live in Mindanao, Bisaya. So, yun nga, katulad nga ng sinasabi ko. Ibang version ng pinakbet ng Tagalog, iba ang version ng pinakbet ng Ilocano. Ang tawag nila sa Ilocano is dinengdeng or pinakbet din. Tapos iba-iba din yung ingredients. I-share ko nga kay Inday yung Ilocanong pinakbet at saka Tagalog na pinakbet para malaman. Iba rin siyempre yung sa Bisaya. So, tinuruan natin si Inday. Kasi yun si Inday, hindi siya kusinera, guys. Taga-linis lang siya. Ang kusinero talaga namin is si Reggie. So, syempre, iba-ibang version. Yeah, see you later. Tinuruan natin si Inday na pinakbet kasi yung version nila. Ibang klase kasi ang Ilocanong pinakbet, Tagalog na pinakbet, at saka Bisayang pinakbet. So, iba-iba talaga. Ang Ilocano, the version is just like dinengdeng. Hindi na nila ginigisa. So nilalagay na lang nila ng bagoong. And then, ihuhulog nila yung mga gulay. So, yun ang pinakbet ng Ilocano. Dinengdeng ang tawag nila. Ang lasa ng baboy, mapupunta dun sa yung pinakbet ng Inday. Ayan, medyo pinabrown niya ng konti ang karne. Okay. And then you put the bawang. Pwede mo nang ihalo yung bawang guys. So magigisa ka yan. Ayan. The bawang, sibuyas. Ay, bawang ipapula konti. And then the sibuyas. Ay, that is the version of Tagalog pinakbet. May halong putok-putok. Kapag medyo brown na yung kanyang bawang, you're gonna put now the sibuyas, the onion. This is pinakbet Tagalog version. The Tagalog version of pinakbet. Okay lang mahalo yung baboy mo. Kasi lalasa yung bawang sa yan talaga pag magluto medyo bigyan natin ng time na mag brown. Yan ang turo ng papa ko. Minsan kasi yung iba na, hiloko na yung Hilaw. Oo, ang papa ko, ang turo ng papa ko, ipapa-brown mo muna yung bawang, yung sibuyas, ganyan. Lalo na pagka manok, yung manok kunyari ginigisa mo, or kaya tinola, kailangan na-absorb ng tubig na-absorb ng manok yung tubig. Kasi para, yung parang siya ba, doon daw lalabas ang lasa ng niluluto mo. That's then have a look again. Here. Yan. That is the pinakbet version of Tagalog. Yan. Unahin mo muna yung karne. Yan, pagluto ng pinakbet. Unahin mo muna yung karne. Konti lang mantika mo. Yan. Oops. Okay. The karne. Pag may tubig, ganun yan. Tansik ang tubig. Sige, yan ka na. That is the pinakbet. Tagalog pinakbet. Yung muna baboy. And then pag medyo brown na siya ng konti, we're gonna put the garlic, the sibuyas, the luya, the kamatis, and then we have the gulay here. Meron tayong bagoong. Ito parang daw to
bagoong na made in Batangas. Masarap kasi mga delicacy ng Batangas, di ba? Mga special delicacy ng Batangas. Ayan. So, ang iba-vlog natin is how to cook the pinakbet. Yeah, how to cook the pinakbet. I'm gonna teach you how to cook it. Guide natin si Inday kasi iba kasi ang luto ng mga Bisaya sa Tagalog version ng pinakbet. So, yan. What time is it? 9:30 pa lang naman. Sa mga 10, mga ganyan, mga pwede na kami mag-isa. I'm gonna teach her how to cook the pinakbet ng Tagalog. Iba-iba kasi yung version ng pinakbet. Merong, sa kanila kasi iba yung pagkat nila. Sa Tagalog kasi iba din, nilalagyan niya. Tinikman mo yung bagong day? Oh, maganda. Anahan ko sa anak mo. Tinikman mo, anong lasa? Sarap eh. Masarap? Ah, okay. Tinikman daw niya. Kasi yung bagoong na yon, ano siya? Bagoong sa Batangas. Batangas bagoong. Ang Batangas kasi marami yung mga delicacies, mga isda, more on isda, ganyan. So, meron din silang bagoong. Iba kasi yung lasa ng bagoong Mindanao. So, as you can see, it's sunny weather in the Philippines. I'm gonna prepare to cook. Mamaya, mga 10, I'm gonna teach. Inday. So, yan. Makikita nyo may mga glass dito. Ito mga glass na to guys. Galing ito dun sa, dati kasi, ano yung kapatid ko, business na yung Orbits. Yung pearl shake. So, yan. Inano niya yan dun sa, ano to? Nakakagulat. Pinaayos niya yung shop dyan. Oo, tapos nag-rent pa nga kami dun sa, dun sa Vista Mall. Ang mahal ng rent, 11,000. Hey, look at that. 11,000, kaya lang yung mga ibang tao doon ng mga nagre-rent, nag-aalisan din guys kasi kumbaga ang tawag nila sa Bisaya, mingaw, matumal. Yung area na yun is matumal yung bumibili. So, hindi kami natuloy nagbenta doon kasi nakita namin na nag-aalisan na yung mga ng stall. Ayan, so this is where I live in the Philippines, Cagayan de Oro City. Actually, we are from Manila. We are Tagalog, kaya lang, napadpad lang kami here in Mindanao. And it's more fun in the Philippines, sabi nga nila, fun in Mindanao. At saka mura na bibili dito, i-compare mo sa Manila, kasi sa Manila, syempre lahat binabayaran, lahat binibili, ultimo tubig. Dito may mga libre, dito gulay libre, as long as may tanim ka pwede kang manghingi, di ba? Gano'n naman sa province, di ba? So ito, pinapakita ko yung aking eyeglass, bagong eyeglass, malaki pa din. Tinulungan ako ni doktor pumili ng bago kong eyeglass. At least kitang kita yung pagmumukha ko, di ba? Malaki. So, it's 9:30. Nag-ano pa si Inday. Nag-i-imbak. Naglilinis. Let's go here. Meron silang sibuyas, onion leaves. Onion chives. Ang tawag yan. Yeah, medyo matarik lang ito guys. So, let's go there. Mamaya magbablog ulit tayo. Ito ang kwarto ni Reggie. Ayan. So, ito may mga lamesa kami. Ginagamit namin ito guys pagka nagpa-party kami. Pag nagpa-party kami. So, look at that. Wala, nakikita na yung aking nakikita. Maganda naman yung salamin ko Malaki kasi kitang-kita yung lahat. Diba? Pero ibang shape sana ang gusto ko guys. Kaya lang tinulungan ako ni Doc pumili ng shape. Bagay daw sa akin yung shape na ganito. So, this is not much expensive. Open tayo dito. Hindi naman siya sobrang expensive kasi this is parang 5,000. 5,000 yung frame. So, pwede na. Diba? Yan.
So as you can see, ito yung mic ko. Lagi kong inuulit yung mic ko kasi iniwan ko dito. Ito ginagamit namin ito guys pagka nagkakantahan kami rito. Diba kasi pag may pa-event kami dito sa bahay, ayan yun ang ginagamit namin. Nagkakantahan kami. So, sa mga nagtatanong, bakit ganyan? Kasi may kabilang bahay pa po. Doon pa sa kabila. Ito is retirement home ng aking kapatid. Yeah. So, sara natin ang mga ilaw. Akyat na tayo doon. Tingnan niyo naman itong ni Kelly, oh. Wow, binili talaga ni Reggie yan. Lakasan na si Reggie. Wala si Reggie. Nahanap niya si Reggie. Ayan. Bago lang to salamin ka, wala pang 1 buwan. Yeah, wala pang 1 linggo eh. Ayan, tinitesting natin kasi medyo umiba na daw yung green. Yan na yan guys, oh, matarik. Sa pag-aakyat tayo dyan, medyo dahan-dahan kasi matarik siya, spiral siya. And that is the Kelly girl. Ito ang kate. Hindi pa. Handa ko yung kawali. Hindi pa. Lahat ng tinuturo ko sa'yo, tatandaan mo ha. Para may matutunan ka dito. Marunong. Oo.